Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Kamusta po kayo? Kami po ay mabuti naman. It's Bear Month na naman po. At bilang pasimula po ng ating Bear Months ay pag-uusapan natin ang kabutihan ng Diyos. Tama po ba? At para sa ating pasimula ng WCF, i-welcome natin ang ating guest. Ay, hindi pala guest. Ang ating mga host na sina Sister Jen, Sister Grace, and Sister Marilyn. Bati po muna kayo, sis. Isang magandang gabi po sa lahat po ng ating mga kasama ngayong gabi. Salamat po sa inyong laging pagtutok sa ating pong gawain na Women's Cafe Forum. Ayan, sigurado ako dahil marami po tayong mga pinagdaanan, na-miss niyo po kami at marami din po tayong pinagtagumpayan. Kaya muli po, sama-sama po tayo. Please share this link, please share this live sa inyong po mga kaibigan. Kaya salamat po. Good evening, everyone. Ayan, good evening, everyone. May pagpuyok pa yun. Kanina, akala ko salubungin natin ng September, nakakanta tayo ng pamasko. Pero hindi pala. Ayan, sa lahat ng nanonood, magandang gabi po sa inyong lahat. And welcome po sa gawain na pang-Webes, ang Women's Cafe Forum. Kami po ay very excited dahil napakaganda ng topic na isi-share po namin sa inyo sa pamamagitan sa tulong ng ating Panginoon through Sister Jen. So sa lahat ng nanonood, i-share po natin itong live streaming, i-share po natin sa ating mga kaibigan. At ako po ay naniniwala na marami po tayong revelation na matututunan ngayong gabi. Kaya, stay tuned po. Thank you, Sister Marlene. So ayun, isang mapagpalang gabi po muli ng araw ng Huwebes. Salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa inyong pagsama ngayong gabing ito. At samahan niyo po kami hanggang matapos ang gawain na ito. Na-miss po namin kayo. Magandang gabi po ulit. Amen. Ayan nga po. At excited na po ba kayo para sa ating pag-uusapan ngayong gabi? Yes. Yes. Please comment down Yes. below. Kung excited na po kayo. Kung excited na talaga kayo, sige nga, i-share nyo nga ang aming gawain, ang ating gawain. And please Hallelujah. send stars. Yun. Siyempre. Yun ang pinaka-importante sa lahat. O sige na, wag na nating patagalin to. Mag-opening prayer na tayo, Sister Marilyn. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito. Salamat po sa napakagandang gabi na kami ay nagkasama ng aming mga kapatid upang Panginoon, ikaw ay mapag-usapan at maparangalan. Gamitin mo lamang po kami, Panginoon, na instrumento at padaluyin mo po ang iyong mga salita sa amin para po ang aming mga kasama na nanunood ay matuto kasama namin at mabuksan ang aming mga puso para makita namin, Panginoon, kung gaano kabuti ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako sa aming buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Ayan, when we talk about Jesus, when we talk about God, ano po ba ang unang pumupunta o nalalagay sa isipan nyo, di ba? Maraming definitions, marami tayong gustong sabihin sa Panginoon. Pero ngayong gabing ito, pag-uusapan natin kung gaano ka-gracious ang ating Panginoon. Kaya ang ating topic ay pinamagatang The Gracious God. Amen. So, buksan po natin ang ating mga Biblia, ang inyong mga cellphone sa Hebreo chapter 4, verse 16. At Sister Naina, basa. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. So ano po ba ang ibig sabihin nun? Kanina po, naglolokohan kami ng aking mga sisterhood. Sabi ko, come boldly. Ano po ba ang ibig sabihin nun? Sabi ko, daring ba ang suot? Boldly? Lokohan lang na magkakaibigan. Pero sabi naman ni Sister Grace, anong ibig sabihin ng boldly? Lumapit ka sa Panginoon ng merong buong tapang. Ayan. Na merong buong Ayun. pagtitiwala. Hallelujah. Ayun. So, lumapit tayo sa Panginoon ng buong tapang. Hallelujah. So, we never have to be afraid of God, sabi dito. We should have
reverential fear, meaning that we have a respectful awe of Him. But God does not want us to lack confidence when we come to Him in prayer, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na hindi tayo confident na lalapit sa Kanya. Ayaw niya na hindi buo ang ating loob na lalapit sa Kanya. And the Bible is telling us sa Hebrew chapter 4 verse 16 that we can fearlessly and confidently and boldly come before the throne of grace. Hallelujah. At para palawigin ang ating pag-uusapan, tatawagin ko na po ang una nating guest ay hindi pala guest. Ang leader ang leader ng mga kababaihan, ang napakagandang kabiyak ng ating Brother Harney. Let us welcome again Sister Jen. Yan, salamat, Sister Nay. Bakit po kami nagtatawanan? Because na-miss po namin ang ganitong setup. And lagi po namin kasing inaabangan yung ganito pong pagkakataon na lagi po tayong mag-usap-usap tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon. And also, kung paano po kami relax ngayong gabing ito, ganun din po sana kayo na mga nanonood po sa amin. And please, be cooperative po. O ano po ang inyong mga naisip, please be very active din sa inyo pong pagsulat ng inyong mga comments sa ating pong pag-uusapan. And our topic for tonight is about the gracious God. And the gracious God, katulad po na aking katabi, the gracious and the gorgeous and Sister Grace. And the gracious God, una-una, napakalawak po ng biyaya na ating mga. Ano ba Tagalog ng grace? Ito po ay biyaya. Ito po ay awa na ating Panginoon. At kapag pag-uusapan po natin ito, sigurado po ako, kulang po ang 1 oras sa ating po pag-uusap-usap. At the gracious God, it is one of the characters of God. Ito po ay isa lamang po sa katangian ng ating Panginoon. At ito po ay pag-uusapan natin. Sabi po dun sa binasa ni Sister Nay na kanina, Hebrews 4:16, come boldly. Ibig sabihin, dahil we started on the grace of God, nandiyan na ang biyaya ng ating Panginoon. Paggising pa lamang po natin sa umaga, ang biyaya ng Diyos ay nararanasan na po natin. So, ibig sabihin, come boldly, tayo po ay buong tapang, buong pagtitiwala na lumapit po sa ating Panginoon. Bakit? Dahil, number one, He is so compassionate. He is so gracious. He is so loving Father. Kaya po, wag po tayo magdadalawang isip na tayo po ay lumapit sa ating Diyos. Dahil ayan po ang isa sa nagbibigay ng kagalakan sa ating Panginoon, na tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, na tayo po ay umaasa ng higit lamang sa ating Panginoon. And yung gracious God, the gracious God, sabi po dito, so that we can obtain mercy. Amen? We cannot experience the grace of God kung hindi po tayo lalapit sa ating Panginoon. Hindi po natin mararanasan ang kagandahan, ang kaawaan ng ating Panginoon kung hindi po tayo mismo ang hihingi sa ating Panginoon. Kaya po ang sabi pa dito, and find grace to help in times of need. Amen? Yes, so araw-araw po na ating pinagdaraanan, kailangan natin ng ating Panginoon. Kahit po tayo, minsan, parang feeling natin, wala naman tayong problema eh. Parang okay naman ako. Kailangan ko pa ba ang grasya ng Panginoon? Yes, kailangan pa rin natin ang grasya ng ating Panginoon. Kaya sa araw-araw po, sa bawat segundo ng ating buhay, kinakailangan po natin ang biyaya at grasya ng ating Panginoon. And that is one of the characters, katulad ng sabi ko kanina, isa lamang po yan sa katangian ng ating Panginoon. At napakaraming katangian ng ating Panginoon na lagi pong nagbibigay biyaya at pagpapala po sa atin. Kaya salamat po sa inyong comment, Sister Lerma. Salamat po sa inyong paglalagay ng comment. Salamat po, Sister Lerma. Sige po, Sister Naina. Hallelujah. Praise the Lord. O, di ba? Masaya kami, mga kapatid. Excited lang po talaga kami na magkakasama kami ulit. Kahit na medyo kulang kami ngayong gabi, pero, Mamsi, I know you're getting well. At lalo kang palalakasin ng Panginoon. Amen? At Sister Tess, maging masaya ka sa iyong bakasyon. Huwag mong kalilimutan. Bukas ang aming mga palad sa pangtanggap ng iyong mga pasalubong. Hallelujah. Ayan, ang sunod naman natin ay si Sister Grace sa ating topic na Gracious God. So, ayun, nung binigay ni Sister Jen yung topic, parang nagano pa, ano ba yung ibig sabihin ng gracious God? So, i-define po muna natin, ano ba yung ibig sabihin ng gracious God?
So, ang sabi po, ang gracious God, ito po yung mahabagin na Diyos. Amen. Ito yung tumutukoy sa Diyos na may kababaang loob, may kabaitan, habag, at kagandahang loob sa tao. Amen. Ito yung Diyos na handang magpatawad, magpakita ng awa, at magbigay ng biyaya sa mga tao. Higit, lalo na doon sa mga piling naman natin na mga hindi tayo karapat-dapat. Ito, nung binasa ko po siya, ang isa sa mga na-realize ko habang ko siya mabasa, kung paano ba natin i-fix yung relationship natin sa ating Panginoon pagkatapos natin magkaroon ng, kunwari, kasalanan. Minsan, hindi naman tayo aware na alam natin yung mga kasalanan, pero minsan yung sa mga simpleng nagagawa natin, hindi natin alam na mali pala yun. So, nung binabasa ko siya, ayun yung nag-ano sa akin na paano po ba natin naayusin yung sarili natin? Paano tayo magkakaroon ng relationship sa ating Panginoon pagkatapos natin magkaroon ng kasalanan? Itong verse na ito po ay patunay na ang pagmamahal ng ating Panginoon ay higit pa kaysa dun sa mga mistake na nagagawa natin. Sabi nga po sa salita ng Panginoon, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that may we obtain mercy. So yung sentence na yon, yung verse na yon, napaka-powerful. Kasi imagine, di ba po, na sabi nga ni Sister Jen na yung habag ng Panginoon nandyan eh. So, minsan tayo ganun pag may mga pagsubok, ayun pa yung nagpapalayo sa atin, sa ating Panginoon. Ay, feeling ko hindi ko naman deserve. Tapos nandyan pa yung mga tao. Siyempre, lagi tayo nandito sa church. Every Sunday, nakikita tayo na nagpe-praise and worship, nagpo-post ka ng mga word of God. Tapos may mga tao na hindi mo napapansin na, ayan pala, si Grace na laging umatin sa church, ganito naman pala siya. So, merong mga tao nagsasalita ng ganun, di ba? Pero, hindi dapat natin hayaan na magkaroon tayo ng ganun feeling. Kasi pag may ganun, ayun yung makakapagpalayo sa ating Panginoon. Eh. Pero, ayun nga pag may ganun tayong pakiramdam, lagi tayong lumapit sa ating Panginoon. Kasi yung habag ng Panginoon, yung awa niya, yung kapatawaran niya, ay laging available para sa ating lahat. Ang gusto lang niya, lagi tayong lumapit, sabi nga kang boldly, yung meron kang confidence na talagang pag lumapit ka sa Kanya, tutugunin ng Panginoon yun. Kung ano man yung pagkakasala mo, pinatawad yun na ating Panginoon. So, yun po muna. Sister Maridy. Ayan. Kung napakinggan natin yung sinabi ni Sister Grace kanina, yun yung sinasabi ko. Ano ba sa inyo yung pumapasok nyo sa isip pagka pinag-usapan natin ang kabutihan ng Panginoon? Ayan, yan. Kung gaano siya ka-gracious, kung gaano siya ka-loving, kung gaano siya magbigay ng habag sa atin, at kung gaano siya magbigay ng pabor sa lahat ng mga gusto natin at kailangan natin sa kabila ng maraming pagkukulang natin, maraming pagkakasala natin. Amen. Diba? Amen. Kaya ipagpatuloy mo po, Sister Marilyn, the Amen. gracious God. Salamat po sa Diyos. So, ayun, the gracious God, come boldly. So, bakit ba tayo nakakalapit sa Panginoon ng walang pag-aalinlangan? Kasi alam natin na tayo ay mga anak niya. Malaya tayong nakakalapit sa Kanya ng walang pag-aalinlangan kasi yung feeling na kampante ka, na makakalapit ka sa Panginoon kasi alam mo, pag lumapit ka, hindi ka pahihindian ng Panginoon. Parang ganito yun yung mga magulang dito sa lupa, yung mga magulang natin dito sa lupa. Pag lumapit ka, di ba sabi nga sa Matthew, kung kayo na mga masasamang magulang, kaya niyong magbigay sa inyong mga anak, ano pa kaya ako? Kaya yung grace, pag sinabing grace ng Panginoon, hindi mo yung pinaghirapan, hindi mo yun tinrabaho, binigay yun ng Panginoon ng walang pag-aalinlangan, binigay niya yon ng may pagmamahal. So sabi, lagi nga nating naririnig, lagi nating sinasabi, we are saved by grace. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kung bakit tayo ay naligtas. Naligtas tayo dahil sa ating Panginoon. Amen? So, back to you muna. Yun muna, Sister Naina. Ayun na nga yung sinasabi ko. So, grace is defined as the courteous goodwill of our Father, meaning it is not asked nor deserved, but it is freely given by our Father. Ang mercy naman, on the other hand, lagi natin naririnig yun, di ba? Yung alam mong, pakiramdam mong hindi ka karapat-dapat, alam mo na, yung parang, babasahin ko na lang. Mercy, on the other hand, is the compassion and kindness shown to someone whom it is
in one's power to punish or harm. It is an act meant to relieve someone on their suffering. Ayun. May idudugtong ka, sister? And yung mercy kasi, di ba? Yung difference ng grace and mercy. Yung mercy, deserve mong parusahan pero hindi ginawa ng Diyos. On the other hand, the grace is, hindi mo deserve pagpalain pero pinagkalob sa'yo ng ating Panginoon. Ayan. Amen. Very well said, Sister Jen. Ayan. So, naranasan na po ba natin? Alam ko sa ating mga manonood, alam ko magre-reflect din kayo sa pag-uusapan natin ngayong gabi. Dahil ang ating Diyos nga ay gracious. Pero alam niyo po ba na sa sobrang mahal na mahal tayo ng Panginoon, sa bawat sitwasyon ng buhay natin, lagi siyang naka-open ang kanyang mga braso para yakapin tayo sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Alam niyo po ba yun? So, nakadepende na lang yun sa atin at sa level ng ating pagtitiwala sa Kanya. Kung paano tayo kakapit sa Kanya, ano man ang sitwasyon mo sa buhay ngayon, kapatid. O meron ka bang karanasan ng mga nakaraan sa buhay mo na, alam mo yung, kailangan mo talaga ang ating Panginoon. Lord, kailangan ko talaga yung grasya at iyong habag sa mga oras na ito. Ayun. Tapos alam mo yun, kanino ba tayo tatawag, di ba? Sa kaibigan ba? Alam mo yun? Sa 5-6 ba? Pagkakailangan natin ng 7-8. O sino ba tatawagan natin? Sa nanay at tatay mo ba? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, ako muna, anak. Huwag mong kalilimutan, ako ang tunay na tatay mo. Sa akin ka muna. Call unto me. Ako muna ang unahin mo, di ba? Bago ka pa mag-isip. Dahil si Lord ang magko-connect sa'yo to the right person. Ako, personally, na-experience ko talaga sa buhay ko na hindi ko pwedeng sabihin kung gaano kabigat yung pinagdadaanan ko sa nanay at tatay ko, selected friends, pero later, alam mo yun, selected friends lang ang nakakaalam kasi kailangan mong may paglabasan ng iyong problema. Pero hindi ka makalapit sa nanay at tatay mo kasi ayaw mo rin sila na mabigatan pa sa kung ano yung dinadala mo. Pero doon papasok ang ating Panginoon. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Gaano ang level ng relasyon mo sa ating Panginoon? Baka may reservations ka o baka may doubt ka sa ating Panginoon. Ako na po ang nagsasabi, personally, I come boldly sa ating Panginoon nang walang pag-aalinlangan. At ang kasagutan ng ating Lord sa mga prayers ko sa Kanya, kung ano po yung hiningi ko sa Kanya, halaga, tao, taga saan siya, alam mo yun, ano pa ba? Kasi di ba pag humingi tayo ng kung ano man sa Lord, kailangan Specific. Very specific, di ba? Kailangan kung kulay dilaw. Naipasok ko talaga yung damit ko. Kung red car talaga, wag kalahati. Di ba? May commercial na kaya naipasok ko. Anyway, ang gusto ng ating Panginoon, anak, huwag kang mag-alinlangan. Gaano ba kalaki ang pinagdadaanan mo? Huwag kang mag-alinlangan. Kayang-kaya kong ibigay sa'yo ang kasagutan. Amen? Hallelujah? Amen. Di ba? Kayang-kaya kong ibigay yan. Walang imposible sa akin. Malamang sa inyo, sa ating lahat. Siya nga po. Ay, siya nga po. Alam niyo po kung bakit siya nga po, yung reply ng aking katabi. Kasi kanina din po naglolokohan kami na, sige ha, hindi ako ready ha. Ang sasabihin na lang namin, ay siya nga po. Siya nga po, kaya ayan na. Anyhow, asa na nga ba ako? Yan, we have to come boldly sa ating Panginoon. Huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong magkaroon ng reservation. Dahil ang Panginoon kailanman, hindi natin siya pwedeng limitahan, di ba? Gaano ka-imposible? Walang imposible sa Kanya. Gaano kataas? Walang imposible sa Kanya. Lahat kaya niyang bigyan ng solusyon. Lahat kaya niyang ibigay, yung connection na tao, kaya niyang isupply sa yan. Kaya sa bawat nanonood sa atin ngayong gabing ito,
Kung ano pinagdadaanan mo, kapatid, kung ano man ang sitwasyon mo, ang sabi ng Panginoon, ang mensahe ng Panginoon sa iyo ngayong gabi, come boldly, my sons and daughters of God. Ayan po. Dugtungan mo nga po. Ayan. Siya nga po. Amen po. Salamat po, Sister Naina. Ayan, napakaganda na yung testimony at talaga pong buhay. Every day, we must have a testimony that comes from the Father na talaga pong nararanasan natin yung kanyang katapatan, nararanasan natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Because as I look back, nung tayo po ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, di ba we were nothing, we were nobody nung tayo po ay wala pa sa ating Panginoon. Alam mo yung buhay mo na parang walang direksyon, yung buhay mo na alam mo na hindi ganun ka-importante dahil ako pala yun. Dahil feeling ko noon, walang patutunguhan ng buhay ko. Dahil alam mo yung mahirap na bata, yung poor, yung tinatawag natin. Yung parang hindi mo nakikita ang iyong kinabukasan sapagkat nakatuon lamang isipan mo sa pang-araw-araw na kagastusan. Na kailangan meron kaming ganito. Kailangan makapangutang sa tindahan, 1 kilong bigas at 1 latang sardinas para makakain sa araw-araw. Pero dahil sa biyaya na ating Panginoon, because of the grace of God, because of that gracious God, once we were nobody, but God made us to be somebody. Amen? God made us to be significant in this world, and we have that impact. Amen? Ito, Women's Cafe Forum, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil ginagamit po ang ganitong platform for us to share our testimony and to share our the faithfulness of our God into our lives. Amen? Dahil kung babalikan po natin yung ating mga buhay noon, talaga pong hindi tayo kailanman iniiwan ng ating Panginoon. Hindi tayo kailanman pinabayaan ng ating Panginoon. Di ba sabi po sa John 15, God chose us. Pinili tayo ng ating Panginoon. Kaya kahit saan man tayo magtago, kahit saan man tayo umiwas, kahit gaano pa tayo umiwas sa ating Panginoon, hanggat nandyan ang biyaya na ating Panginoon, patuloy kang hahabuli ng pagpapala na ating Diyos. Kaya napakabuti ng Diyos, no? Napakabuti niya sa buhay ko, sa buhay ni Sister Naina, Sister Grace, Sister Marilyn, and all the Women's Cafe girls, at sa lahat ng mga kababaihan ng biyaya ng Diyos. Every day, no, may mga testimony na tayong nababasa sa ating GC. Marami po tayong naririnig ng kabutihan at karapatan ng ating Panginoon because God is full of mercy. God is full of grace. Amen. Dugtungan ko po yung sabi kanina ni Sister Marilyn, yung sabi niya na, for we are saved by His grace. For by grace, we are saved through faith. Amen, Sister Marilyn. Nandiyan na yung grasya ng ating Panginoon. But we need to have faith in the Lord. Amen. Kailangan po nating maniwala at magtiwala at sumampalataya doon na merong Diyos na nagbibigay ng biyaya, na merong Diyos na nagbibigay ng pag-ibig sa atin, na merong Diyos na yung awa niya sa araw-araw, siya yung bumubuhay po sa atin. Amen. And also in Ephesians 2:4, ang sabi doon, but God being rich in mercy because of His great love with which He loved us even though we were dead. Ito maganda. Even though we were dead in transgression, kahit daw tayo mga patay na dahil sa ating mga kasalanan, He made us alive together. By the grace, you are saved. Amen? By His grace, we are saved. And sabi pa na ating Panginoon sa Psalms 103, from east to west, He remember our sins no more. Ibig sabihin, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, doon nililimot na ng ating Panginoon lahat na ating mga nagawang kasalanan. And because He is a gracious God. Kaya yun po, Sister Naina. Ayan na nga po. Nakatingin na sa akin si Sister Grace, parang inaantay na niya na tawagin ko siya. Ako na ba? Oo, sige na nga, ikaw na, Sister Grace. Idagdag mo na yan. Amen. Gracious God. So, ito po yung nagre-remind sa atin na tayo ay niligtas talaga ng ating Panginoon. Kung bakit nandito tayo sa simbahan, kung dati ang buhay natin na simba-uwi lang, wala kang time na magsimba, di ba? Wala kang panahon na manalangin, yung prayer mo, sobrang iksi lang. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil din dito sa verse na to, nare-remind po tayo na kaya nandito tayo sa church, kaya ako pinagaling na ating Panginoon, kaya naging successful
Yung bawat isa sa atin, yung mga nanonood, kaya ka successful dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Kaya kung halimbawa dumadaan po kayo sa gitna ng pagsubok, lumapit lang po tayo palagi sa ating Panginoon. Huwag po tayong mag-alinlangan, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa dahil tandaan po natin na laging kasama po natin yung ating Panginoon. Di ba sabi, sa bawat pagsubok, lumapit lang tayo dahil siya yung magbibigay ng kalakasan natin. Huwag nating i-own yung mga problema natin, ibigay natin sa ating Panginoon. At kapag binigay na natin, huwag na po nating bawiin. So pag gano'n, magkakaroon tayo ng kapayapaan. So papasok na din yung hope. So lagi lang po tayong magkaroon ng relationship sa ating Panginoon. Number 1 po talaga yung panalangin. And yung access po natin sa Kanya na maibigay po natin kung ano yung laman talaga ng puso natin. And yung pananampalataya po talaga. So pag nandun yung pagsunod mo, pananampalataya mo sa ating Panginoon, lagi ka nananalangin, everything will follow. Unti-unti, mababago mo na rin kung ano yung mga mali na nagagawa mo. So, ganun po, tuloy-tuloy lang na mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Dahil, totoo na hindi po natin kaya ng sarili lang natin. Laging mabigat pag tayo lang. Lagi tayo makakaramdam ng stress, mainit ang ulo. So, kapag binigay natin sa Lord, wag na po nating bawiin. Dahil si Lord na yung in charge po doon. Dahil mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. At ayaw niya na nalulungkot tayo. Ang gusto lang niya, lagi tayong lumapit sa Kanya. Lagi siyang available, tayo lang naman yung lumalayo sa Kanya. So, ayun po. Amen. Ayun nga. Yung kalungkutan kasi, minsan kasi pagka may problema tayo, ang iniisip kagad natin or minsan ang iba sasabihin, Lord, bakit? Alam mo, ba't ako pa? Pero sa mga Christians, dahil mahal kita, yun agad ang naku, ano na naman kaya ang mensahe sa akin ng Panginoon behind dito sa kung ano man ang sitwasyon, ang storm mo sa buhay. Pero, yun nga, magpasalamat tayo kapag tayo ay may problema na hinaharap. Dahil ibig sabihin nun, gustong makita ng Panginoon na kung paano Kanya itataas sa lahat ng kung anong kinalalagyan mo, kung paano siya mapapapurihan sa buhay mo. Dahil kapag, yun nga, pag nagtiwala tayo sa Kanya, wala kang ibang lalapitan. Siya lang talaga, boldly, come to Jesus. Ayun, maitataas siya sa buhay mo. Ayun, hindi yung parang, ay, ang galing-galing ko, kaya ako may awards, school, para sa mga estudyante. Ay, ang galing-galing ko, kaya ako na-promote sa trabaho. No, diba? That's always a favor of God. Diba? Galing lahat ng ating pabor sa ating Panginoon. Kaya sabi ko nga, give glory lagi. From the little to the biggest favor ng ating Panginoon, siya lagi ang makita sa buhay natin. At siya lagi ang maging bukang bibig ng buhay natin. Kasi nung bago pa lang ako, yun nga, sabi kong ganun, paano ba ako magpakilala? Ako si Sister Naina. Ako po ay graduate ng hindi pala dito. Di ba? Ako po ay graduate ng ako po ay ganito. No. Christians don't look yung kung ganyang aspect, hindi. Hindi ka naman nag-a-apply ng trabaho, di ba? Di ba? Nandito ka, magpakilala ka sa sarili mo, sa ating mga kapatid. Ako si Sister Naina. Ako ay I'm representing no. Di ba? Pag nagpakilala ka, pakilala mo. Ito yung naging sitwasyon ko. Pero ang Diyos, dahil sa kanyang kabutihan, eto na ako ngayon. Ayan, di ba? Laging ang Panginoon ang. So makikita natin paano tayo babaguhin yun. Kanina sabi niya, babaguhin ka ng Diyos araw-araw. Kung napakinggan natin ang preaching ng ating napakagandang si Sister Paano Jen, yung kanta diba? nun? Paano yung kanta? Kumanta si Sister Jen. Sige nga, sample na. Pinabago mo ako araw. Di ba? Binabago tayo ng Diyos Amen, araw-araw eh. amen. Kahit yung boses natin, kayang baguhin ng Diyos yung araw-araw. Pero kahapon, sabi daw, may nabasa ako, binasa ko rin sa asawa ko, sabi ko, yun? Gumaganda kapag may pera daw. So, dahil mayayaman tayong lahat at magaganda kaming lahat ngayong gabi, ano ibig pong sabihin nun? Mayaman Amen. kaming lahat. Amen. Dahil Sa biyaya nananahan sa ng puso Diyos. namin ang ating Panginoon. Panginoon. Hallelujah. Kaya ano pa nga ba? Diba? Come boldly, lumapit ka sa Panginoon, mga kapatid. Huwag ka na mag-alinlangan, di ba? Huwag ka na magdalawang isip, di ba? Kailangan mo ba ng cash? Pero hindi ibig sabihin na luluhod ka lang, ha? Kailangan gagawa ka ng paraan, di ba?
ang Panginoon na magbibigay sa'yo ng talento, Amen. ng siya magpe-pave ng way. Alam mo 'yun, para maging malinaw sa iyo ang daan na prepare niya sa kung ano man ang pinananalangin mo, kapatid. Kaya laging may actions taken eh. Pero siya yung nagsusupply ng kailangan mo. Katulad ng yun nga nang nangyari sa akin. Talagang sobrang believe ako sa iyo, Lord, 'di ba? Sobrang believe ako sa Panginoon kasi talagang eksakto kamukha pa ni Pastor Ken, 'di ba? Pero nakita ko nga yung picture sa kanya, eto yung taong tumulong sa akin. Napakabuti ng Panginoon, di ba? So, huwag tayong mag-alinlangan, magtiwala tayo ng buong buo. Ano pa, Sister Jen? Tulungan mo na ako. And buong buo, buong husay. At tutulungan tayo ni Sister Marilyn. So ayun, dahil tayo ay mayaman, lahat ng mga anak ng Diyos ay mayaman. Yes. Amen. Dahil ito sa grasya ng Diyos. Dahil sa grasya ng Diyos, dahil nananalig tayo, pinapadaloy ng Panginoon yung biyaya, yung grasya. Hindi lang naman ito lahat tungkol sa pera. Mayaman ka pag malusog ka, masaya ang Amen. pamilya mo, 'di ba? Hindi lang naman dahil sa material na bagay. So, kagaya ng pag-look back kanina ni Sister Jenna, noon, ganito, ganyan. So kung titignan mo yung pagkakaiba, noon, nung bata tayo, ganito, ganyan, mahirap ang buhay. Pero tignan nyo naman ngayon yung mga anak natin, hindi man tayo kasing yaman ng mga dyan na literal na milyonaryo. Makikita mo yung pagpapala ng Panginoon na yung mga hindi natin naranasan noon, nararanasan Yes, natin at ng amen. mga anak natin. Amen. Dahil yon sa grasya ng Panginoon, pinapadaloy niya sa pamamagitan natin dahil nananalig tayo, nananampalataya tayo. Dadaloy yon mula sa ating mga anak at hanggang sa kaapu-apuhan, sabi nga nila. Ang sabi nga doon sa Book of Matthew, alam ko lahat ng nakikinig, alam natin ito eh. Humingi at makakatanggap, humanap at makakatagpo, kumatok at pagbubuksan. So, Amen. ano pa ang Amen. hinihintay nyo mga kapatid? Humingi kayo, kumatok kayo. Ngayon na. At ang Panginoon, padadaluyin niya ang grasya sa bawat isa sa atin. So, salamat po. Yun lang po muna, Sister Naina. Daming baon. O, di ba? Pinaghandaan ng ating kapatid, di ba? Napakabuti ng Panginoon. Thank you, Sister Marilyn. Ayan. Very well said. May dadagdag pa po ba kayo? Sige, buksan natin dun sa Psalms 103. If you want to know better the character, the characteristic or the nature of God, buksan niyo po yung Psalms 103. Lagi niyo pong pag-aralan yun. Dahil dun po inilahad kung ano po yung katangian ng ating Panginoon. Sabi po dito, praise the Lord, O my soul, with all that is within me. Praise His holy name. Praise the Lord, O my soul. Do not forget all His kind deeds. Amen. Do not forget all His kind deeds. Kailangan huwag nating kalimutan lahat ng mga ginagawa sa atin na ating Panginoon. Lahat ng mga biyayang ating natatanggap sa ating Panginoon. Amen. Sabi pa dito, is the one who forgives all your sins, who heals all your diseases, who delivers your life from pit, who crowns you with His loyal love and compassion. Amen. Who satisfies your life with good things so your youth is renewed like an eagle. Amen. Ganito po kabuti ang ating Panginoon. Ganito kalawak ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi niya, He delivers your life from pit. Ibig sabihin, iniaalis ka ng Diyos sa anumang kapahamakan. Inilalayo ka ng ating Panginoon sa anumang magbibigay sa iyo ng hindi magandang pangyayari sa iyong buhay. Amen. And also sabi niya, He crowns you with His loyal love. Ibig sabihin, nung inalis ka ng Diyos dun sa kapahamakan, pero pinatungan ka ng ating Panginoon of His reward, of His crown. Amen. Nandun po, makikita natin kung gaano po kalawak ang biyaya ng ating Panginoon at kung gaano po yung kanyang pag-ibig po sa atin. Amen. Iniingatan ka niya, tapos pagpapalain ka pa niya. Amen. Hindi lang siya titigil na ikaw ay na ikaw ang kanyang ingatan,
kundi ang Diyos, lagi niyang tinitignan yung kagandahan ng iyong kinabukasan. Amen? Ang Diyos, lagi niyang gustong maranasan natin, na makita natin na eto anak, ito yung plano ko para sa iyo. Ayoko na manatili ka sa ganito lamang na sitwasyon. Ayoko manatili ka na sabihin mo, okay na ako dito. Because God is the God of excellence. Amen? Ang Diyos ang lahat ng kanyang mga ginagawa, ito po ay laging pinaka, sa lahat ng mga ginagawa ng ating Panginoon, pinaka the best. Amen? Pinakamalinis, pinakamaganda, pinakamabango, lahat yan ginagawa ng ating Panginoon. Kaya ganun din po ang gustong maranasan ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? Ito mahaba pa po ito, pero pipili lang po tayo ng iba po nating babasahin. At assignment nyo na lang po iyon. Kung gusto nyo laging makilala ang ating Panginoon, di ba nga sabi, para mas lumalim ang relasyon nyo, sa isang tao, ganun pa lang yun. Ito, example, sa isang tao, para mas kilalanin mo siya ng maigi, para mas lumalim yung relasyon nyo sa bawat isa, kailangan maunawaan nyo, ano nga ba pagkatao nito? Sino nga ba to? Amen? Kasi ganun din po sa ating Panginoon . Kasi yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, magsisimula yan kapag naunawaan mo sino ba yung Diyos na meron ka. Ano yung katangian ng Diyos na meron ka. At ang ating pinag-uusapan, He is a gracious God. So doon pa lamang malalaman natin ay, sobra pala ang biyaya ng Diyos sa akin, sobra palang mahiwaga ang katangian ng Diyos na talaga po ang kanyang pagiging na kahit ako, paulit-ulit ako nagkakasala, pero pinipili pa rin ng Diyos na patawarin tayo. Amen? Lagi kong sinasabi, ang Diyos hindi po siya nag-give up sa atin. Amen? Sometimes, di ba sa atin, kunwari sa atin may nag-give up, hayaan mo muna nga yan, si Sister Naina, masyadong makulit. O hayaan mo na si Sister Grace, masyadong masungit. Sister, mamaya na nga yung Sister Marilyn, masyadong matalino. Parang may katotohanan lahat ng sinabi niya. Di ba po? Parang gano'n. Minsan, parang bibigyan natin ng time, ng space ang bawat isa. Pero ang Diyos, lagi niyang pinipili na tayo po'y makasama, maka-fellowship po. At lagi niyang pinipili na tayo po ay magkaroon ng encounter with Him. Amen? Na maranasan po natin yung kanyang kabutihan sa ating pong buhay. Amen? May mga violet reaction mo sa inyong mga katangian. sa mga nanonood po sa ating pong live streaming, pwede po kayo magbahagi ng inyong patotoo. Ay inyong pong naranasan ang biyaya ng ating Panginoon. Naranasan ko po, Sister Jen, Sister Naina, na kami po kahapon, muntik na kami maaksidente, pero dahil sa biyaya, we are open for those testimonies. And also, we are open for your prayer requests. Pakilagay po ang inyong mga prayer requests sa ating pong comment section at ipapanalangin po namin kayo. Tuloy-tuloy po ating panalangin para po sa inyo. Amen. Kaya po, yan, si Ma'am, baka magtampo, tsaka si Sister Tess, ano bang description natin sa kanila? Sige po, assignment na lang natin. Yan, magpahinga muna kayong dalawa. Kaya po, tuloy-tuloy po tayo, but the Lord continually shows loyal love. Amen. Ang Diyos ay loyal. Loyal. Masyadong ng low. Mataas ang Diyos. Loyal ang ating Panginoon. And at the same time, He is faithful. Amen. Kaya, di ba pag yung mga asawa natin faithful, ang sarap sa pakiramdam. Amen. Louder. Yan. Kapag yung mga Amen. asawa natin ay faithful, masarap sa pakiramdam. Louder. Ayan. Pwede ka po mag-comment, Brother Harney. Ayan, paki-comment Type mo po. lang sa comment Sa ating pong section. mga asawa dyan. Pero kapag naunawaan mo ang Diyos ay faithful sa'yo, grabe, no? Yung pakiramdam, higit pa. And indescribable ang pakiramdam mo dahil nakikita mo ang Diyos kailanman, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan man. Kaya, salamat po sa ating Panginoon. Ano nga ulit yun? Amen. Ayan, Sister Jen, thank you. Talagang yung description mo, kilalanin mo muna ang ating Panginoon, 'di ba? Sino ang Lord? Ano ang mga katangian niya? 'Di ba? Kasi minsan yung walang relasyon sa ating Panginoon, paano nga naman sila lalapit sa ating Diyos? 'Di ba? Hindi niya alam gaano ka gracious, gaano ka loving, gaano ka merciful, gaano ka caring ang ating Panginoon, 'di ba? So, yun ang obligasyon ng isang Kristiyano, ang ipanalangin ang mga hindi nakakakilala sa Kanya. Kaya meron nga tayong obligasyon na magpatanggap, di ba? Kaya salamat sa inyong tatlo ngayong gabi.
talagang punong-puno, siksik, liglig at nag-uumapaw. At bago matapos ang lahat, i-share ko lamang po ang Psalms 145 verse 8 to 9. Ang sabi po dito, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all He has made. Ayan po. So, kapag alam natin na may hinihiling tayo sa Panginoon, siguro naman, talaga namang magiging slow to anger ka, di ba? Kasi, paano ka pa magiging magagalitin, di ba? Punong-puno ka na nga ng, alam mo yun, paghihirap kung ano man ang sitwasyon mo, di ba? Kung meron tayong pabor na hilihiling sa Panginoon, gugustuhin pa ba ng Panginoon na makita kang nanloloko ng kapwa, nangungutang, nang hindi nagbabayad, nagsasalita ng hindi maganda, 'di ba? Kailangan baguhin na, binago ka na dapat ng Panginoon, 'di ba? Kasi kung gusto mo na pagpalain ka ng Panginoon, dapat ikaw mismo ang bibig mo, gamitin mo, ikaw mismo ang pagkatao mo, gamitin mo na maging pagpapala, na maging daluyan, 'di ba? Hindi man 'yan, sabi nga ni Sister Marilyn, hindi naman lahat ng blessing is financial lang. Tama, 'di ba? Kasi ang dami mong gift from God. Use it for His glory, 'di ba? Kung ano yung kaya mong gawin sa kapwa mo, pabor, magbantay ka ng anak ng kapitbahay mo, kung nabigyan ka ng pagkakataon, 'di ba? O kung financially able ka at alam mong may lumapit sa'yo, huwag mo silang hayaan na umalis ng luhaan, 'di ba? Yun yung laging tinuturo sa atin. Dahil pamasahe pa lang yan papunta sa bahay nyo, pinaghirapan na niya, di ba? Baka naman, Sister Oo naman. Kung kaya nyo lang harapin ang aming mga aso, why not? Poknat. Ayan. Minsan dumaan si Sister Cathy. Alam niyo po, hindi ko si Sister Cat mayaya sa amin dahil sabi ko sa kanya, kain na lang tayo sa labas. Kasi yung mga dogs namin talagang hindi. Tapos sabi dito sa James chapter 4 verse 6, gano'n ang mga segue, no? And He gives grace generously. As scriptures say, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ano po bang ibig sabihin nun, di ba? Ayaw ng Panginoon sa mga nagmamalaki. Kasi ang gusto niya, siya yung ipagmalaki natin. Ayaw ng Panginoon sa mga hambog. Gusto niya yung mga humble, di ba? Yun, kaya always be humble. Laging nakatapak ang ating mga paa sa lupa, di ba? Dahil lahat ng meron tayo ay hindi natin pag-aari. Hiram lang natin lahat sa Kanya. Kaya always give glory unto the Lord, di ba? Kasi siya ang pinanggalingan ng lahat, di ba? Kaya dapat laging makita ang Panginoon sa atin, di ba? So, dahil we have a gracious God at binigyan niya tayo ng nahabang oras para pag-usapan siya, gustuhin man namin na mas palawigin pa ang ating pinag-uusapan, mga kapatid, ay sa susunod na lamang na segment namin. Kaya punong-puno naman at sisikliglig at nag-uumapaw, di ba, Sister Jen? Amen. Ano na ba tayo? Parting words na ba tayo? So, kaya nga, ito na nga. Encouragement? Anything to add up para sa ating encouragement, mga kapatid? Ayan. So, ang Diyos, God does not look on your past. Hindi tumitingin ng Diyos kung ano ang iyong nakaraan. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano ang iyong kahinaan. Basta ang Panginoon, gustong-gusto lang niya na ibigin ka. Gustong-gusto ng ating Panginoon na maranasan mo ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang kaawaan, ang kanyang kababaang loob. At maranasan po natin palagi. At sabi po, dito sa 1 Peter 5:10, when you suffer, He will restore you. And dadagdagan ko po yun when you celebrate, you always give thanks to God. Amen. Kailangan po, hindi lamang po sa tuwing tayo po yung naghihirap, lagi tayong umaasa sa ating Panginoon. Sa oras din po na tayo po yung nakakaranas ng kasaganaan, as we celebrate, we always give back the glory to our God. Kaya po, biyaya ng Diyos, ito po ay hindi po magkukulang. Ito po yung sobra-sobra po sa atin. Siguro sa ilang bilyong tao sa buong mundo, higit pa, doon ang grasya natin. Naalala ko, ang sabi po sa Romans po ata yun,
ang grasya ng ating Panginoon, kung nandito ang kasalanan, mas nahihigitan ng grasya ng ating Panginoon. Nakalimutan ko yung verse, sa Romans po iyon. As the sin abounds, as the sin abounds in this earth, the grace more abound in this earth. Amen? Kung ganito ang kasalanan ng buong mundo, mas nahihigitan ng grasya ng ating Panginoon ang kasalanan na iyon. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Hinahamon po namin kayo na lumapit po sa ating Panginoon na sigurado po kami hindi po kayo tatalikuran ng ating mahal na ating Panginoon. Kaya salamat po sa bawat isa. Amen. Thank you, Sister Jen. Sabi ni Sister Jen, in everything give thanks to the Lord. Mabuti man o masama yung nangyayari sa ating buhay, lagi po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. At lagi po natin isama yung Panginoon sa bawat yugto ng buhay natin. Dahil pag lagi natin kasama yung Panginoon, magiging madali po yung lahat. And sa bawat isa po sa atin, ayan, parting words na. Reminder po sa lahat, lagi po nating alalahanin na ang Diyos ay laging handang umunawa at magbigay ng grasya po sa atin. Huwag nating kalimutan na tayong lahat ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Hindi nauubos yung pagmahal niya. Yung biyaya niya ay hindi nauubos. At anuman pagsubok ang pagdadaanan po ng bawat isa sa atin, lagi nating isama yung ating Panginoon. Lagi natin siyang isama sa plano po natin. Lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon na merong kagandahang loob at kababaang loob. Ayun, patuloy tayong magdasal, number 1, and mag-aral ng salita ng Panginoon. Sabi kanina yung relationship. Paano tayo magkakaroon ng relationship sa ating Panginoon kung hindi natin fully kilala yung ating Panginoon? So, paano natin siya makikilala? Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia. Dahil doon po sa Bible, doon po natin makikita kung gaano kabuti yung ating Panginoon. Yung sinabi po namin, parang ilan pa lang po yun. Kung babasahin po natin yung kabuuan po nun, talagang sasabihin nyo na nakaka-amaze yung ating Panginoon. Dahil napakaganda. Wala kang ibang masasabi sa ating Panginoon, kundi puro magaganda. Yun po. So, sa lahat po, I pray na na-bless po kayong lahat. At lagi niyo pong isipin na kasama niyo po ang ating Panginoon sa ano man yung mga pagdadaanan niyo pa sa buhay. Ibigay niyo lahat sa ating Panginoon. Huwag niyong sarilinin ng lahat. So, ibigay po natin sa ating Panginoon at i-fully i-surrender po natin yung sarili natin sa Lord para fully makakilos din po siya sa buhay natin. So, hindi pwedeng half-hearted po tayo. Kailangan fully surrender sa ating Panginoon para maranasan po natin yung biyaya na hindi nauubos. Amen. 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 Boldly, fully. Sister Marilyn. Amen. Salamat po sa Diyos. Gaya ng sabi ni Sister Nay na kanina, kilalanin mo ang Diyos. So, anak ka ng Diyos, bakit hindi mo? So, dapat alam mong anak ka ng Diyos, alam Amen. mo yung karapatan mo. Siya nga po. Bagamat sinasabi nung iba, bago pa natin hilingin, alam na ng Panginoon yon, di ba? Pero Amen. syempre, yung paghingi sa Panginoon, ano yung pagpapakita ng pagpapakumbaba. Syempre, ikaw na nga hihingi ang Diyos pa ba ang lalapit? Siniswerte ka. So, kailangan mong lumapit, Panginoon. Kasi, gaya ng sa pagkakaibigan, yung conversation, yung pagkakaibigan, doon yun nabubuo yung relasyon eh. So, pag may relasyon ka sa Panginoon, hindi ka mahihiyang lumapit at humingi sa Panginoon. Kasi, nakakahiya naman sa Lord kung lalapit ka lang pag hihingi ka, pag kailangan mo ng tulong, may problema ka. So, dapat continuous yung paghingi natin ng hindi lang tulong, grasya, yung pagkausap, yung relasyon sa ating Panginoon. Huwag tayong matakot dahil ang Panginoon gusto niya lang naman lumapit tayo sa Kanya. Amen? Amen po. Amen. Amen. So sa lahat po ng nakikinig, sa lahat po ng nanonood, lagi po nating isipin, mahal po tayo ng Diyos. Wala pong hindi mahal ang Panginoon. Basta't ikaw ay anak ng Diyos, naniniwala, nananalig, nananampalataya, mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Ayan. So, Amen. So, Parang attorney lang, no? Alamin mo ang karapatan mo. yes, tagapagmana. Tayo ay tagapagmana. Amen. Sa lahat po ng sumama sa amin ngayong gabi. Thank you so much, Sister Marilyn,
Sister Grace and Sister Tess. Siksik, liglig at ay, Sister Jen, I'm sorry. I miss you, Sister Tess. Nakita mo naman kahit wala ka dito, ang espiritu mo ay kasama namin. Hallelujah. Ayan, sa lahat ng sumama sa amin ngayong gabi, mula sa simula ng gawain hanggang sa katapusan, salamat po ng sobra. Sa lahat ng nag-sense ng star, ibalik ng siksik, liglig at nag-uumapaw ng Panginoon sa inyo. Amen. At sa lahat ng nag-comment, lahat ng mga prayer request ninyo, wag po kayong mag-aalala. Ipananalangin namin kayo. Hindi na namin binasa, pero lagi kaming nandyan, mga kapatid. Sino mong kailangan makausap? Sister Jen, Sister Tess, kailangan nyo ng tulong, kailangan nyo nandito lang Ano, kami. favorite? Ayan, oo. Ayan, Sister Jen. Ayan. Kaya maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. Isarado na po natin ang ating Women's Cafe sa pamamagitan ng closing prayer na pangungunahan po ni Sister Grace. Thank you so much. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na tapat at napakabuti, O God. Lord, maraming salamat po sa napakagandang topic, Panginoon, na napag-aralan po namin ngayong gabi, O God. Nawa itong mga natutunan namin, Panginoon, ay magamit po namin sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Thank you dahil tunay na napakabuti mo, Panginoon, dahil totoo na kung wala ka, Panginoon, hindi namin alam kung paano po kami magpapatuloy sa aming buhay, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo pong i-bless, Panginoon, ang gawain na ito, ang Women's Cafe Forum, Panginoon. I-bless mo po si Sister Jen, Sister Naina, and the rest po, lahat ng member ng Women's Cafe, Panginoon. Dalangin ko po na pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon. Ganun din po ang lahat ng nanonood, O God. Dalangin ko po, Panginoon, na ang mga revelation na natutunan po ngayon gabi, Panginoon, ay mag-manifest sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po namin maingat na pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Advance happy birthday sa family ni Sister Diana. Sister Diana, advance happy birthday. We miss you. Yeah. Oh, na-miss natin, syempre, si Sister Diana. Mamsi, get well soon. We love you, Sister Grace. Bye. So, see you again po until next Thursday. Goodbye. God bless Bye. everyone. God Good night. bless.